Ang alamat ni Maria Makiling. Sa malayong lalawigan ng Laguna, may nakahimlay na bundok na pinaniniwala ang tahanan ng isang diwatang nagngangalang Maria Makiling. Ang bundok Makiling, na hugis isang babaeng nakahiga, ay puno ng kagubatan, malalim na yungib at malilinaw na sapa. Dito umusbong ang alamat ng magandang tagapag-ingat ng kalikasan, si Maria. Ang diwata ng kagubatan. Si Maria Makiling ay isang diwatang may kahali-hali ng kagandahan. Ang kanyang balat ay singkinis ng sutla, ang buhok ay parang ulap na itim, at ang mga mata ay kumikinang na tulad ng mga bituin. Siya ang nagbabantay sa mga puno, hayop at yaman ng bundok. Sa ilalim ng kanyang pag-aaruga, sagana ang ani ng mga mamamayan sa paanan ng bundok. Kapag may nagkasakit, naglalaan si Maria ng halamang gamot. Kapag gutom, pinupuno niya ang mga pananim ng mga bunga. Ngunit may isang kondisyon, huwag sasamantalahin ang kanyang kabutihan. Noong unang panahon, madalas magpakita si Maria sa mga taong nangangailangan. Isang araw, nakilala niya si Juan, isang binatang mahirap ngunit masipag. Nagkaibigan ang dalawa at unti-unting umusbong ang pagmamahalan nila. Ngunit bilang diwata, hindi maaaring magpakasal si Maria sa isang mortal. Sa pighati, nagdesisyon si Juan na umalis at humanap ng kayamanan sa malayong bayan. Habang wala si Juan, ang mga tao ay naging sakim. Sinimulan nilang putulin ang mga puno ng walang pahintulot, manghuli ng mga hayop hanggang maubos, at kunin ang mga kayamanan ng bundok ng walang pasasalamat. Sinubukan silang balaan ni Maria, ngunit hindi sila nakinig. Sa kasawian, isang mapang-abusong Panginoon ang nagtangkapang sakupin ang bundok. Nagalit ang diwata at nagpadala ng mga unos at pagguho ng lupa upang protektahan ang kanyang kaharian. Nang magbalik si Juan, wala na si Maria. Ang dating masaganang bundok ay naging tigang at ang mga tao ay nagdusa sa kanilang kasakiman. Ayon sa alamat, naglaho si Maria Makiling at hindi na mulang nakita. Ngunit ang sabi-sabi, kapag taimtim na humiling ng tawad at iginalang muli ang kalikasan, maaari pa raw maramdaman ang presensya ng diwata. Minsan, sa gitna ng hamog, may nakakakita pa rin ng anino ng isang babaeng may mahiwagang kagandahan, paalala ng kasaysayang hindi dapat kalimutan. Itinuturo ng alamat na ang kalikasan ay isang regalong dapat pangalagaan, hindi abusuhin. Ang kasakiman at pagwawalang bahala ay nagdudulot ng kaparusahan. Si Maria Makiling ay nananatiling simbolo ng pag-asa. Kapag iginalang ang mundo, maibabalik din ang nawalang biyaya.